Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Bukod sa korte sa Davao, naglabas na rin ng warrant of arrest ang Pasig Regional Trial Court laban kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa para yan sa kasong qualified human trafficking. Kaugnay ito sa pang-aabuso umano sa isang menor de edad noong 2011. Ang 6 na akusado rin ang ipinaaresto ng Davao Regional Trial Court para naman sa mga kasong child abuse at sexual abuse. Sumuko na ang 5 kapwa akusado ni Kibuloy noong nakaraang linggo at nagpiyansa. Hindi pa rin nakikita ng mga otoridad si Kibuloy na hinahanap sa 4 na lugar na pagmamay-ari niya sa Davao City at Samal Island. Bukod sa mga kaso sa Davao at Pasig, ipina-contempt ng Senado ang pastor. Paulit-ulit kasi siyang hindi sumipot sa mga pagdinig kaugnay sa mga umunoy pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa PNP, may iba pa silang lugar na pupuntahan para hanapin si Kibuloy. Wanted din si Kibuloy sa Amerika para sa patong-patong na kaso kabilang ang sex trafficking, fraud, and coercion at bulk cash smuggling. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunan ng bagong pahayag si Kibuloy na dati na itinanggi ang mga akusasyon sa kanya. Posibleng papanagutin ang isang takoyaki business owner matapos mabuking na scripted na nag-viral nilang April Fool's Day prank. Yes, part to ng marketing stunt mula una hanggang huli. Kung inaamin niya na marketing gimmick yan, so lumalabas na para siya talagang promotional in that sense. At kung wala silang DTI permit, pwede silang mapapanagutan ng DTI na violation na conducting ng promotion without securing first a DTI sales promo permit. Unang binati ko sa naturang April Fool's prank nang may kumasa sa challenge na ipatato sa noo ang logo ng takoyaki business kapalit ng 100,000 pesos. Pero kalauna na bistong kasabot pa lang lalaking nagpatato sa noo. Umamin din na may-ari ng negosyo na si Carl Kio na matagal ng planado ang prank bilang promotion. May ilan ding nakausap ang kapuso mo Jessica Soho na nagsabing may tattoo na sa noo ang lalaki bago pa i-post ang prank noong April 1. Sabi ng DTI, lahat ng promo ng mga negosyo kailangan munang kumuha ng permit mula sa kanila. Then pa man, kahit pa raw nag-apply ng permit ang takoyaki business, posibleng hindi raw ito naaprubahan dahil questionable ang mechanics ng promo. Nakausap ng GMA Integrated News sa telepono si Kion at no comment siya sa mga pahayag ng DTI. Naghain ng not guilty plea ang 7 dayuhang kinasuhan ng illegal detention at human trafficking kaugnay sa pagkakabisto na umano'y scam hub sa Bamban, Tarlac. Nagpapatuloy naman ang pagbubukas ng mga vault sa sinalakay na Pogo Hub. May unang balita si Salima Refran. Labing-anim na vaults pa ang pinagbubuksan ng mga otoridad sa sinalakay na umano'y scam hub sa Bamban, Tarlac. Sa isang vault, nakuha ang isang pares ng pusas at isang retractable na baton o pamalo. Nakabibigla, no? Pero typical na talaga nakita tayo ng posas, pamalo sa mga pogo. So siguro sa mga pagkakataon na hindi nila namimit yung kanilang mga kotas, pinaprusahan sila. Yung mga biktima natin, yung Malaysian at saka yung Vietnamese ay nagsabing pinapalo talaga sila. Pinumpusasan, paminsan-minsan binubugbog, binabatukan, verbal abuse. So lahat na ng klase ng abuso meron dito. Nakita na rin ang mga hinahanap na seed phrases o yung mga passcode para sa mga digital at cryptocurrency wallets kung saan raw tinatago ng mga pogo ang kanilang pera. Naka-recover din ng 2.3 million pesos na cash na operational fund daw ng kumpanya, pati ng mga cellphones, sari-saring flash drives at iba't ibang dokumento. Kabilang dito ang mga rehistro ng mga sasakyan at mga immigration at DOLE IDs. Sasailalim sa digital forensics ang gadgets habang sasalang sa verification ng iba't ibang ahensya ang mga ID ng mga dayuhan. Pero may 2 vault pa ang hindi pa mabubuksan dahil hindi sakop ng break-open order ng korte. Ito yung mga nakita sa umano'y scam farm sa gilid ng compound kung saan nakita rin ang daang-daang cellphone, gadgets, computers at SIM cards na ginagamit daw sa iba't ibang scam. Samantala, binasahan na ng sakdal ang 8 dayuhang kinasuhan ng illegal detention at human trafficking sa Capas Regional Trial Court. Not guilty ang inihain ng 5 Chinese at 2 Vietnamese na akusado, habang nagmosyon naman ang Malaysian General Manager na ibalik sa prosecutor ang kaso niya para dumaan sa preliminary investigation. Ibinasura naman ng piskalya ang mga reklamo sa Pinay na middle manager umano ng Pogo.
Ang mangyayari niyan, magkakaroon na ng pre-trial tapos pupunta na sa trial. So, doon na lang magpepresenta ng ebidensya during the trial. Base pa lamang po sa testimonial evidence ng mga biktima, malakas na po. Pangalawa, magmula nung kami pumasok rito at nakuha namin yung mga ebidensyang nireturn namin doon sa warrant, mas lalo kaming naniniwala na mas marami pa kaming makakasuhan dito sa regular filing. Ni-raid ang compound noong Marso matapos ang mga sumbong ng illegal detention at pananakit sa ilang POGO workers. Nagpapatuloy ang case build-up para sa mga ihahaing reklamo laban sa tunay na may-ari ng Zunyo One Technology at ang mga nagpapatakbo nito. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. May paglilinaw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sinasabing gentleman's agreement nila ni Chinese President Xi Jinping. Pinayuhan din ang dating Pangulo si Pastor Apollo Kibuloy na pinaaresto dahil sa ilang kaso gaya ng child abuse at qualified human trafficking. May unang balita si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Let me be very clear on this. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the China Sea. Pero those were really territorial in nature, not involving the encroachment of China in their exclusive economic zone. Yan ang paglilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng issue gentleman's agreement umano nila ni Chinese President Xi Jinping. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan, no movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Pag-aaralan at ire-review raw ng dating Pangulo ang mga dating dokumento ng Malacanang ukol sa foreign policy at mga napagkasunduan sa ilalim ng kanyang administrasyon. May hamon ang dating Pangulo kay Pangulong Bongbong Marcos. Nandyan man si Anyo, he was my National Security Advisor. Advisor mo yan, Bongbong. Tanungin mo kung mayroong bang gentleman's agreement. Tinawag na kakilakilabot ni Pangulong Marcos ang umano'y gentleman's agreements ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Kakausapin daw ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Ambassador Wang Shilian kaugnay niyan. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Samantala, may payo ang dating Pangulo sa kanyang kaibigan na si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy na patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa mga kaso kabilang ang child abuse at sa hindi pagsipot sa mga pagdinig ng Senado. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because we have been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandyan lang yan sa Tamayong. Ito ang unang balita. Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao para sa GMA Integrated News.
Kabilang ang tamayong Prayer Mountain sa mga lugar sa Davao City na pinuntahan ng mga otoridad, ngunit hindi nila nakita roon si Kibuloy. Una nang tiniyak ni Pangulong Marcos sa magiging patas ang paghawak sa mga kaso ni Kibuloy. Kaugnay naman sa umano'y Gentleman's Agreement, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año at noy Interior Secretary ni Duterte na walang dokumentong magpapatunay ng sinasabing kasunduan. Nilinaw ni Sparkle artist Cassie Legaspi ang real score sa pagitan nila ni It's Showtime host Derek Espanto. It's so hard to explain what we have, pero best friends talaga kami. Kapareho yan ang sagot ni Darren sa isang interview na mag-best friends lamang sila. Nilinaw rin ni Cassie na wala silang pinaparinggang ng mommy niyang si Carmina Villaruel sa kanilang mga post. Mahilig daw talaga siyang mag-post ng mga kanta, depende sa kanyang mood. Bible verses at quotes naman daw ang pinopost ng mommy niya. From back-to-back vacations sa South Korea at Japan with her family, balik Pilipinas na si Cassie. Kasama ang ilang Sparkle stars, umaten sila sa advanced screening ng movie na A Journey para suportahan si Paulo Contis. Kaugnay sa umano'y Gentleman's Agreement na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping, makapanayan po natin si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Magandang umaga po, Justice Carpio. Magandang umaga, AG. Magandang umaga sa mga listeners natin. Opo. Gate po ni dating President Duterte, lahat ng ginawa niya noong siya'y presidente ay para mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea. Justice, ano po assessment niyo dito sa kanyang pahayag na yan? Yung agreement niya, so-called gentleman's agreement, dehado tayo dyan. Kasi ang nag-agree siya na ang ipapadala natin sa Sierra Madre, tubig at pagkain lang. Walang construction material, walang repair materials. Pag ganyan, lulubog yung Sierra Madre kasi ano na yan, kinalawang na yan Kailangan ng constant repair yan. Pag lumubog yan, wala na tayong presence. Wala na tayong outpost, papasok na yung China, tapos yung mga Chinese fishermen pupunta na doon, sisirain na yung mga corals, wawasakin na kasi kukunin nila yung mga giant clams na nasa ilalim ng corals. So mawawala tayo doon. Dehadong-dehado tayo. Tsaka he entered into the gentleman's agreement na lumabas na ang arbitral award. Sabi ng arbitral award, yung Ayungin Shoal, atin yan. That's part of our exclusive economic zone. Opo. Tayo lang pwedeng magtayo ng struktura dyan. Tayo lang pwedeng kumuha ng natural resources, katulad ng mga fish, oil, and gas. No? Opo. So talagang dehado tayo. Pero bago ito, yung premise kasi yan kay Secretary Harry Roque ay to maintain peace. Kaya tayo binobomba at hinaharas ngayon dahil lumabag daw tayo dun sa gentleman's agreement. Ito ba hindi man lang naipasa sa kasalukuyang administrasyon? Hindi ba pwedeng ganun? Yung gentleman's agreement, kalokohan yan kasi in 2002, nagkaroon ng Declaration of Conduct ang ASEAN at saka China, nagpirmahan. Ang nakalagay doon, do not occupy unoccupied features. Opo. In other words, pag andoon ka na, may outpost ka na, you can stay there and maintain, repair your outpost. Pero hindi ka pwede mag-occupy ng unoccupied features. Opo. Andoon tayo, 1999 pa tayo bago nagkaroon ng Declaration of Conduct. So, under the Declaration of Conduct, we have a right to be there. Kasi nakasama yan sa agreement Ngayon, yung 2 weeks after Duterte assumed office in 2016, lumabas yung arbitral award. Nakalagay doon sa arbitral award, yung Ayungin Shoal is part of the exclusive economic zone of the Philippines. Pag exclusive economic zone natin, tayo lang pwede maglagay ng struktura. So dalawang legal documents nagsasabi na tayo lang pwede maglagay ng structure dyan. So ang tibay ng hawak natin, bakit pinamigay niya? Kasi pag sinabi mo na hindi mo na i-repair, mawawala kang outpost. Sa Declaration of Conduct nakalagay doon,
Pag na-occupy mo na, as of 2002, you can continue, even repair it to maintain your presence. Opo. Kaya talagang dehado tayo doon. Talagang it's against national interest. Tanong ni dating President Duterte po sa inyo, Justice, may magagawa raw ba ang Pilipinas kung magpapatayo ng naval base ang China sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa? May magagawa tayo. First of all, dalay natin sila sa UNCLOS Tribunal kasi bawal yan. Second, papatrol tayo dun sa area na yon. Kasama yung US, kasama yung mga allied countries like Japan, Australia, France, UK. They are willing. Papayag sila magpatrolya sa area na yun. Pag nagpatrolya, paano magtayo ng ang China ng naval base nila? Sabi pa niya ni Duterte, madaling sabihin na dapat i-assert ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea kasi, o kayo daw mismo, hindi raw kayo naging presidente at hindi raw kayo ang humaharap sa China noon. Reaction po? Well, ang presidente natin, yung inabla natin yung China, si President Noynoy Aquino. Opo. Lumaban siya. Dinala niya sa UNCLOS. Si Duterte, sabi niya, wag na tayo lumaban kasi massacre. Mamamassacre tayo. Pag ganyan ang mentality mo, talagang wala kang panalo. Pag surrender ka agad, ang unang sasabihin mo, atras na tayo, wala kang panalo. Opo. Dito po sa Gentleman's Agreement, nabanggit niyo po na ipinamigay ni dating Pangulong Duterte, no? Ang ating pong karapatan dyan at dehado tayo. Maaari ho ba siyang makasuhan na Justice? Well, unfortunately, wala na siya sa position ngayon. He's not a government official kasi impeachable yan, no? Opo. Culpable violation of the Constitution, hindi na siya presidente, hindi na siya ma-impeach. At saka, pag government official ka, ordinary government official ka, pag you are guilty of disloyalty to the Republic, ang penalty, dismissal from public service. Opo. Wala na siya sa public service eh. Kaya sang-ayon ako na sa ginagawa ngayon sa Senado na magkaroon ng legislative inquiry para gumawa ng batas na pag ginawa mo yan during peacetime, pwede kang applyin at may imprisonment. Kasi ngayon, yung treason, yung crime of treason, can be committed only during wartime. Hindi naman wartime. Peacetime, walang treason eh. So, there is a gap in the law. No? Kailangan na i-bridge itong gap na ito para yung mga katulad ni Duterte, hindi niya gagawin yon kasi talagang against national interest yan eh. Opo. Ito bang trilateral talks sa pagitan ng tatlong bansa na nagaganap ngayon sa Amerika, malaki ba itutulong dito para ikangay maproteksyonan yung ating exclusive economic zone, Justice? Malaki kasi pag nag-joint patrol, one of the activities ng trilateral entity ay magkaroon ng joint patrol, no? Hindi lang yung tatlo, sasama yung ibang mga bansa. Now, pag nag-joint patrol ka sa EEZ natin sa West Philippine Sea, sinasabi mo sa China, hindi ito waters ninyo. Kasi ang sabi ng China, territorial water nila yung within the 9-dash line, 10-dash line na ngayon. Pag nagpatrolya ka doon, sinasabi mo sa China, hindi totoo yung sinasabi mo na territorial waters mo ito. So, that is the strongest assertion, enforcement of the arbitral award. Pag may joint patrol with other countries, walang magagawa ang China. At saka hindi nila matupad na kanila yon. Kasi Opo. pag territorial water nila, hindi magkakaroon ng mga naval drills dyan. Opo. Sabi ni Pangulong Duterte, kaya niya ginagawa yung mga ganung hakbangin para po mapanatili ang kapayapaan. Sa nangyayari po ngayon, ayan po, yung tensyon sa West Philippine Sea. Hahantong ho ba sa gera kung ipagpapatuloy natin mga aktibidad sa ating teritoryo? Alam mo, pag inaangkin yung teritoryo mo ng ibang bansa, hindi ka pwede hindi lumaban. Kasi when they seize your territory, that is a declaration of war. So lalaban ka dapat. Pag hindi ka lalaban, mauubos ka, mawawala ka sa mundo, ma-erase ka sa mapa. Pag hindi ka lumaban, ma-erase ka sa mapa. Magiging slave ka ng China. So, ang gusto niya, maging province tayo ng China, kaya ayaw niya labanan. Ayaw naman, sino bang may gusto niyan?
Sino mong may gusto na maging colony tayo ng China? Maraming salamat po, Retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ingat po. Salamat. Magandang umaga sa inyo. May paglilinaw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sinasabing gentleman's agreement nila ni Chinese President Xi Jinping. Pinayuhan din ang dating Pangulo si Pastor Apollo Kibuloy na pinaaresto dahil sa ilang kaso gaya ng child abuse at qualified human trafficking. May unang balita si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Let me be very clear on this. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the China Sea. Pero those were really territorial in nature, not involving the encroachment of China in their exclusive economic zone. Yan ang paglilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng issue gentleman's agreement umano nila ni Chinese President Xi Jinping. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan, no movement, no armed patrols there, as is where is, para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Pag-aaralan at ire-review raw ng dating Pangulo ang mga dating dokumento ng Malacanang ukol sa foreign policy at mga napagkasunduan sa ilalim ng kanyang administrasyon. May hamon ang dating Pangulo kay Pangulong Bongbong Marcos. Nandyan man si Anyo, he was my national security advisor. Advisor mo yan, Bongbong. Tanungin mo kung mayroong bang gentleman's agreement. Tinawag na kakilakilabot ni Pangulong Marcos ang umano'y gentleman's agreements ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Kakausapin daw ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese Ambassador Wang Shilian kaugnay niyan. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Samantala, may payo ang dating Pangulo sa kanyang kaibigan na si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy na patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad dahil sa mga kaso kabilang ang child abuse at sa hindi pagsipot sa mga pagdinig ng Senado. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get a fair deal with this administration, because you have been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandyan lang yan sa Tamayong. Ito ang unang balita. Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao para sa GMA Integrated News. Kabilang ang Tamayong Prayer Mountain sa mga lugar sa Davao City na pinuntahan ng mga otoridad, ngunit hindi nila nakita roon si Kibuloy. Una nang tiniyak ni Pangulong Marcos sa magiging patas ang paghawak sa mga kaso ni Kibuloy. Kaugnay naman sa umano'y gentleman's agreement, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo at noy Interior Secretary ni Duterte na walang dokumentong magpapatunay ng sinasabing kasunduan. At kaugnay sa nationwide tigil pasada sa Lunes at Martes ang grupong Piston at Manibela, mga kausap natin live
Manibela Chairman Mar Valbuena. Good morning. Good morning, Kamar. Sir Ivan. At good morning po sa lahat po ng nanonood. Kamar, ano ang pakay natin sa 2 araw na transport strike? Anong pinaglalaban natin? Ang gusto natin, Sir Ivan, na mapakinggan tayo ng ating Pangulo na yung sinabi niya nung mga nakaraang araw ay bawiin. Hindi naman siguro po ito kahinaan kung babawiin niya ito dahil para po sa kabutihan ito ng mga drivers at operators, lalo na po yung mananakay na araw-araw po dito umaasa sa mga murang pampublikong sasakyan. Anong particular na sinabi niya? Ang sabi niya kasi, at least on the issue, ang sabi niya, wala nang extension. Yung ba yung gusto niyong bawiin niya? Yun po yung gusto talaga nating bawiin ng ating Pangulo dahil napakabigat po ng statement na yan. Ano Sir to Ivan. ang gusto niyo bawiin? Gusto niyo extension lang o talagang itigil ang modernization program? Gusto po namin na maibalik sa amin yung aming 5 years validity ng aming mga prangkisa. Susunod kami sa modernization program, pero except dito sa 2 na consolidation and pagkuha po ng mga mamahaling modern units na galing po ng China. Basically, Kamar, ang sinasabi ninyo, okay kayo sa modernization but on your terms, hindi yung terms ng gobyerno. Pwede naman po kaming mag-meet halfway at uulitin ko po kami nakapag-modernize na. Gawang Pilipino, gawang Pinoy, manggagawang Pinoy, na talagang maipagmamalaki po natin sa buong mundo na dito po talaga nagsimula yan. Unfortunately, mahaba na no? Mahaba na yung naging usapan, back and forth, nabagit mo nga kanina, off-air. Naka-8 extension na pala itong deadline na to. Ano pa kaya? Ano pa kaya ang pwedeng mangyari? Mukhang hindi na rin bibigay ang gobyerno Kamar. Kahinaan ito sa gobyerno kung hindi pakikinggan ang taong bayan, Sir Ivan. At naniniwala tayo na mai-extend pa tayo sa pamamagitan nitong mga protestang ikakasa natin. Ipakita natin na hindi tayo natatakot, hindi tayo nagpapabuli sa kanila. Nakita naman natin yung reaksyon ng Pangulo. Tumatawa pa siya na mawawalan na kami ng hanap buhay, babawiin na itong aming mga prangkisa. Dapat hindi natin ito nakikita sa isang Pangulo, sa isang ama ng bansa. Pagdating ng May 1, Kamar, pakilarawan nga yung magiging senaryo. Papasada pa rin kayo, ika ninyo. Pero ang sabi ng gobyerno, ituturing na kayong mga kolorum. So, hulihin kayo. Madiin naming sinasabi, bibiyahe at bibiyahe pa rin kami pagdating ng May 1. Kung huhulihin nila kami, Sir Ivan, so be it. So, mukhang deadlock tayo dito, no? Kamar, so walang makakapigil dito sa ninyo, sa strike ninyo. Ano na lang sigurong masasabi ninyo, eto na naman tayo, transport strike, merong maabala ng mga commuter. Sa ating mga mahal na mananakay, ngayon pa lamang po humihingi na kami ng pangunawa na sana maintindihan po ninyo dahil kayo din po ay kasama sa ipinaglalaban namin na hindi po kayo ang sumalo ng burden ng mahal na presyo nitong mga unit na to dahil sa inyo rin po namin ito kukunin kundi pagtataas ng pamasahe ang gagawin po namin. Hihiling kami ng mga taas pasahe at baka pagdating ng araw wala na rin pong sumakay sa amin dahil sa sobrang taas ng pamasahe at sa ating gobyerno sana magkaroon po kayo ng puso sa ating mga maliliit at kawawang mga drivers at operators sa mga mananakay sa taong bayan na sana wag mawala itong mga traditional jeepneys na may mapagpilian pa rin silang murang masasakyan. Heads up lang natin ano mga ruta ba'y maapektuhan. Kasi laging sinasabi ng gobyerno, 2 grupo lang naman yan, konti lang, hindi naman nila kayang iparalisa, may mga ide-deploy tayo, mga libreng sakay, etc. Sir Ivan, kahit kailan ang gobyerno, hindi naman aamin na may pagkakamali o hindi naman aamin na talo sila. Siyempre, laging sasabihin na walang epekto, pero sa atin, napatunayan natin na malaki ang epekto sa loob ng 1 taon na 4 na beses tayong in-extend. So walang nagre-reach out mula sa LTFRB, DOTR na magkaroon ng pag-uusap para mapigilan pa itong tigil pasada? Sa ngayon, wala pa, Sir Ivan. At umaasa tayo na marami po ang sisimpatya, ang taong bayan, ang Senado, ang Kongreso, para po mapigilan din yung pagtatapos nitong aming mga prangkisa, itong deadline na kinakaharap po namin ngayon. O yan. Be advised, mga kapuso natin na commuter, magkakaroon po ng tigil pasada sa Lunes at Martes. Maraming salamat.
Manibela Chairman Mar Balbuena. Thank you. At kaugnay sa mga pahayag ni Ginoong Mar Balbuena, sinisika po namin makuha ang panig ng DOTR, LTFRB at ng Malacanang. Tinaguriang Heart of the Philippines ang Iloilo, kung saan mabibisita ang mga pasyalan na hindi lang maganda, kundi pasok pa sa budget. Silipin natin yan sa unang balita live ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Zen? Iga, na matapos kinilalang UNESCO City of Gastronomy ang Iloilo City noong 2023, ngayong 2024 naman kinilala ang Iloilo na isa sa mga cheapest destination hindi lang sa buong bansa, kundi sa buong Southeast Asia. White sand beaches, churches at heritage houses ang ilan lang sa mga gustong pasyalan ng mga bakasyonista sa Iloilo. Dahil maraming budget-friendly na pwedeng puntahan, panglima ang Iloilo sa most affordable destinations sa buong Southeast Asia ayon sa isang booking platform. Ngayong summer, patok ang Gigantes Island sa bayan ng Carles, Iloilo na itinuturing na hidden gem dahil sa ganda ng isla. Crystal clear water naman ang ma-enjoy sa karagatan ng bayan ng Concepcion. Ipinagmamalaki rin ng mga Ilonggo ang mga bike lane at Iloilo River Esplanade sa City of Love. Kung hapon nami kapin pa if may ara balang scenery nga sunset, makita mo gidya dara sa tulay nga kanami siya. Ang mag-asawang ito na galing pang Nueva Vizcaya na amaze sa ganda ng Molo Mansion at St. Anne Parish Church. Napakaganda ng Iloilo. Kaya mga turista, halina kayo dito na kayo mamasyal sa Iloilo kahit first time lang namin. Hindi naman dapat mawala sa listahan ng turista ang Museo Iloilo upang matuklasan ang mayamang kultura ng Panay Island. First time I came here, I feel very safety and quiet city in Philippines. Yeah, so I'm very happy to stay in here. Isa rin sa mga binabalik-balikan ng mga turista ang pagkain katulad ng pansit molo at batchoy. Ang sabor niya gid tagang sa ang uniqueness ang sa sabaw. Iga, na maliban sa ipinagmamalaking destinasyon, kultura at pagkain, mararamdaman din ng mga turista ang pagmamahal at pag-aaruga ng mga Ilonggo. Igan, pasyal na dito. Oo naman. Sige, papasyal ako dyan. Maraming salamat. Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kahit consolidated na, ilang jeepney driver ang lalahok daw sa 2 araw na nationwide transport strike sa Lunes at Martes. At live mula sa Maynila, unang balita si Jomer Apresto. Jomer, bakit daw sila lalahok? Ivan, nandito ako sa bahagi ng Juan Luna Divisoria. Marami pang tsuper ng jeep dito ang nag-iisip kung sasama ba sila sa tigil pasada sa darating na Lunes. Nakaamba na naman sa darating na Lunes, April 15, ang tigil pasada ng grupong Piston at Manibela. Bilang protesta ito sa nalalapit na deadline ng franchise consolidation sa April 30, 2024. Pero marami pang tsuper ng jeep ang nag-iisip kung sasama ba sila sa transport strike. Pag-iisipan po. Ang tsuper naman na si Amador, tuloy lang daw ang biyahe sa Lunes. Sa amin pong mga driver, kung halimbawa po, sabihin ng mga operator namin, yung mga may-ari ng sasakyan, na tigil pasada, titigil po kami. Pero pag wala naman po sinasabi sa amin, hindi po kami tigil. Si Francisco, sasama raw sa strike kahit pa-consolidated na ang kanyang jeep. Oo, pakikisama lang ho namin to. Hindi naman yung sasabihin yung driver pa kami, tapos hindi kami nakikisama. Kailangan marunong ka makisama sa ganyang bagay. Si Richard, sasali rin daw sa strike kung kinakailangan dahil mahalaga sa kanya ang kanyang trabaho. Tsaka nandito yung hanap buhay namin sa jeep. Kung mawawala yung mga jeep, kawawa yung mga pamilya namin. Magugutom. Dito lang na kami umaasa, kumukuha ng pagkain ng pamilya namin pang paaral. Sabi ng Piston at Manibela, aabot sa 100,000 ang posibleng sumama sa 2 araw na tigil pasada. Nasa 30,000 rito ay mga tsuper daw sa Metro Manila. Batay sa datos ng LTFRB,
77% na ang consolidated sa buong bansa at nasa mahigit 52% naman sa Metro Manila. Handa raw ang LTFRB na magbigay ng libreng sakay sa oras na walang masakyan ng mga pasahero dahil sa tigil pasada ng dalawang grupo. Iginit din ng Piston at Manibela na kahit matapos ang deadline, babiyahe pa rin sila sa unang araw ng Mayo at tanging Kongreso lang daw ang makababawi ng kanilang prangkisa. Samantala, Ivan, bagamat hati pa rin ang opinyon ng mga tsoper ng jeep na nakausap natin, tuloy pa rin daw ang tigil pasada sa darating na Lunes. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Muling iginit ni US President Joe Biden na ironclad ang kanilang relasyon sa Pilipinas at maging sa Japan. Sinabi niya yan sa Trilateral Summit sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Amerika. At mula sa Washington, D.C., may unang balita live. Ang kasama nating si Mariz Umali. Mariz, anong latest? Evan, pasado alas 7:30 na nga ng gabi ngayon dito sa Washington, D.C. sa Amerika. At sa mga sandaling ito ay natapos na ang Trilateral Leaders Summit na dinaluhan ng mga matataas na lider ng Pilipinas, Amerika at Japan, kung saan kanilang pinagtibay nga ang alyansa sa isa't isa pagdating sa larangan ng depensa at ekonomiya at ang pangakong isusulong ang isang mapayapa at malayang Indo-Pacific region. Sa pagsasama-sama ni na US President Joe Biden, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Kishida Fumio ngayong hapon sa White House kasama ang kanilang mga opisyal sa gobyerno, nagtala sila ng isang pambihirang pagkakataon para mapabuti ang kalagayan sa Indo-Pacific region sa pamamagitan ng pagpapalalim ng maritime at security ties ng tatlong bansa. Muli iginiit ni Biden na ironclad ang pangako ng Amerika sa mga kaalyadong Pilipinas at Japan. At kung tumindi pa raw ang tensyon sa West Philippine Sea, sabi ni Biden, As I said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. pero hindi lang daw sa larangan ng depensa sila tutulong. Bahagi rin daw ng mas palalalimin pa nila ay ang economic partnership ng tatlong bansa sa iba't ibang sektor, partikular sa technology at clean energy, semiconductor supply chain, mapagkakatiwalaan telecommunications, clean energy workforce at cooperative across the entire board. Katunayan, inanunsyo ni Biden ang pagbubukas ng kauna-unahang economic corridor sa Pilipinas. We're launching an economic corridor in the Philippines as part of the G7's Partnership for Global Infrastructure and Investment. This is the first corridor in the Indo-Pacific. It means more jobs for people across the entire region. It means more investment in sectors critical to our future: clean energy, ports, railroads, agriculture, and much more. Ayon kay Pangulong Marcos, simula pa lang daw ito ng mas malalim pang samahan na may nagkakaisang layon. A dedication to a common purpose and an unwavering commitment to the rules-based international order. This is a meeting that looks ahead as we deepen our ties and enhance our coordination. We seek to identify ways of growing our economies and making them more resilient, climate-proofing our cities and our societies, sustaining our development progress, and forging a peaceful world for the next generation. Today's summit is an opportunity to define the future that we want and how we intend to achieve it together. Sa bahagi naman ni Prime Minister Kishida, sinabi niyang ngayon nahaharap sa matinding krisis ang mundo, mahalagang magkasama-sama ang mga bansang pareho ang layon. Today's meeting will make history as an occasion that significantly pushed forward such initiative. Japan, the US, and the Philippines are maritime nations connected by the Pacific Ocean and are natural partners. We share fundamental values and principles and have supported regional economic development.
In order to secure peace and prosperity in the Indo-Pacific, I hope to reaffirm our intention to further strengthen trilateral cooperation and to present the specific way forward through today's meeting. Ivan, pagkatapos nga ng Trilateral Leaders Summit ay dumalo pa o pumunta si Pangulong Bongbong Marcos sa opisina ng Google para makausap ang mga opisyal nito. At bukas naman ay makakapulong ni Pangulong Bongbong Marcos si Defense Secretary James Austin III. At pagkatapos ay magkakaroon pa ng kapihan sa media bago siya tumulak pabalik sa Pilipinas. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Washington, D.C. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat. Ingat dyan. Marie Zumali. Live po yan mula sa Washington, D.C. sa Amerika. May mga natikita na namang motoristang dumaan sa EDSA busway kahit hindi na otorisado. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James? Susan, good morning. Dalawang ambulansya na walang sakay naman na pasyente ang pinara tinikita ng mga tauhan ng SAIC sa kanilang operasyon ngayong umaga sa EDSA Mandaluyong. Pasado alas 5 pa lamang ng umaga kanina ay nagkasana ng operasyon ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC laban sa mga sasakyang hindi otorisadong dumaan sa busway. Dalawang ambulansya na walang sakay na pasyente ang pinara at natikitan. Ang isa ay galing sa Laguna habang ang ikalawa ay galing sa Quezon. Paliwanag ng mga driver, hindi nila alam na bawal sila dumaan sa busway kapag walang sakay na pasyente. May iba pang sasakyan na pinara pero hindi naman natikitan dahil pinapayagan naman sila tulad ng 5 ambulansya na may sakay ng mga pasyente na ihahatid sa ospital at PNP vehicles na may operasyon. Sir, susundo lang po ako dito po sa PCMC. Alam nyo na bawal dumaan dito kapag walang dalang pasyente? Hindi pa po, sir. Dati po, sir, dito na po kami talaga nadaan ay pag po kami papunta po dyan sa ospital. Hindi naman kayong kita po, gusto lang namin malaman, bakit po kayo napadaan sa busway? Sadya namang hindi kami dadaan dapat dito. Gawa lang ng lang kami talaga. Gawa lang kailangan namin makarating nung Quirino kaagad. Or CR po. Pero alam niyo kung bawal dahil wala kayong dalang pasyente. Sir? Sir, hindi ko alam na bawal yung pagka. Samantala, Susan, nagpapatuloy ngayon yung operasyon ng SAIC sa iba pang bahagi nitong busway dito na sa area ng Quezon City. Yan ang unang balita. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.